Hello mga kapatid, kumusta? Magandang araw sa inyong lahat. So, ayan o, i-update natin itong Mindanao Railway. So, I think nakapangatlo na tayo ngayon sa pag-update. Itong Mindanao Railway, last update natin nasa 7 months ago. And yung pangalawa natin, 3 months. And ngayon nag-update tayo kasi ito yung infrastructure projects, no, na talagang inaabangan natin na magkaroon ng Mindanao Railway o yung train, no, dito sa Davao City. So ito yung phase 1 tsaka yung phase 3, ongoing yung feasibility study doon, no. So, at saka yung phase 2, yun bali nagproseso na yon. Okay, itong phase 1, ito yung dito sa atin sa Mindanao, no, dito sa galing Tagum City to Digos City, no. Ito na lang yung pinaka inaabangan natin na makakatulong sa traffic talaga, kasi ito walang traffic, talagang diretso ang biyahe nito, no. So aside sa mayroon tayong mga infrastructure projects, no, kagaya ng Twin Tunnel, Bypass Road, Mountain Twin Tunnel, Coastal Road, so mga flyover, ano pa ba, so viaduct, so ito viaduct, no, so ito makakatulong din itong Mindanao Railway na itong train, no. So kaya napakalaking budget nito, no, umabot ng 82 billion, no. So ito ay magkaroon 100.2 ito, no. Tsaka yun, pag tuloy itong project na ito, yun, inaabangan natin yun, mag-generate talaga ito. Lahat naman ng mga projects, infrastructure ay nag-generate ng trabaho yan. So good news yun, no, para sa dito sa atin sa Mindanao. Okay, so ito po ay magko-connect ng Tagum City, katulad sa mga vlog natin ng mga past, from Carmen, Panabo City, Davao del Norte, at saka yung sa Mudiang, no, itong Mudiang part na ito ng Davao City, Toril, Davao City, Santa Cruz, Digos City, sa Davao del Sur. So kung operational na ito, itong proyekto na ito, pwede ito makapagserbisyo ng 122,000, no, na mga passenger o mga bumibiyahe, no, kada araw. So talagang napaka excited tayo dito sa Mindanao, itong project na ito, kasi talagang for the first time, no, magkaroon talaga ng Mindanao Railway o train, no, na projects. Usually kasi dito sa atin sa Mindanao, puro ano lang, no, bridge, mga mga roads, ano pa, flyover, viaduct, no. So yan, no, inaabangan natin yan, at saka yun, talagang iba-vlog natin yan, at saka yun, susubaybayan natin yan, no, kasi isa kasi yan sa mga infrastructure, no, projects, no. These projects will concretize the master rail plan of connecting to the island of Mindanao, no. The plan shows 1,544 kilometer, no, railway system connecting the city of Davao. Ayan, no. So Davao City talaga yung ano nito. So yung ano naman, yung phase 2, ito na yung mga malalayo na, no, na hindi na ano ng region, Davao region, no. Ito yung mga General Santos City, Cagayan, Iligan, Cotabato, Zamboanga, Butuan, Surigao, no. Yun yung mga Malay-Balay, yun ang phase 2. But yung phase 3, yun nga, ongoing yung feasibility study doon. Okay, so yun mga kapatid, no. Ito talaga yung talagang as what I said kanina, ito yung mag-decongest, no, sa traffic talaga, no, dito sa Davao City. So yan, no, abangan natin itong project na ito. Ina-update natin ito mga kapatid kung ano na ang status nito, no, kasi ayan, no, nag-update kasi tayo nito dito sa Davao City. Ayan, no. Okay, so pakinggan natin yung latest update na ano ni Secretary Bautista about dun sa Mindanao Railway projects. Okay? Ayan. Pakinggan natin mga kapatid.
approval from NEDA. Unfortunately, the previous administration was not able to finalize the loan with China, and China has not been very supportive at this time for the project. So we're looking for another source of funding for the Mindanao Railway. Ito po yung railway system from Digos to Davao to Tagum. No? It's a 100-kilometer railway system. No? But it's good po that we were not able to implement that because yung plano doon is to use a diesel-powered train. No? So I think it's not the best system that we can have. No? Me personally, I would prefer to have an electric-powered train than a diesel-powered train. No? We're also finalizing a study for a train system from Laguindingan Airport to Cagayan de Oro. No? Last February, I signed an agreement with a consultant to prepare the feasibility study. Siguro po, it will take another 6 months for them to finalize the feasibility study. And then we'll get approval from NEDA. So that's as far as railway system in Mindanao is. No? For the Bicol South Long Haul, no? There was also an approval from NEDA in the previous government to be supported also by China. No? Unfortunately, there's not much development going on. No? So we are seeking support from JICA this time. We have already discussed with JICA the possibility of supporting this 565-kilometer railway system from Calamba up to Ayan o, hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Hanggang sa sunod muli sa ating mga update dito sa Mindanao Railway Projects o yung train, no? Talagang sa mga bago dyan, don't forget to subscribe, like, and share. And paki-notify na yung bell dyan para updated po kayo lagi sa lahat ng ating mga ina-update na mga infrastructure projects, lalo na dito sa Mindanao. Ayun. So maraming salamat, lalo na sa ating mga subscriber dyan. No? Shoutout sa inyong lahat. And thank you so much for support, no? And watching. And kay Roel P. No? Maraming salamat sa inyong lahat dyan. No? God bless you all as you watch. Bye-bye.